ang puso? Paminosa. Will of God po ba? Will of God po ba yung pinili po niya yung bansang Roma? Will of God. Nandun na si Pablo, nangaral ng Ebanghelyo ni Katekismo. Kung pinili po ito ng kung pinili po ito ng tinatawag ng Panginoong Diyos at will po niya ito, minamahal niyo po ba ang Iglesia ng Roma? O yung Iglesia na under apostolic ministry, hindi sa catechetical ministry. Minamahal niyo po ba o hindi? Hindi sila nag-aaral sa theology. Minamahal niyo po ba ang Iglesia ng Roma o hindi? Hindi sila nag-aaral sa seminary. Hindi sa mundo ang galing pinag-aaral. Ang Diyos ang natuturo sa kanila. Teka muna, sir. Minamahal niyo po ba ang Iglesia ng Roma o hindi? Minamahal. Pero wala na yung Iglesia nun. Wala na yung Iglesia nun. Wala na yung Iglesia. Nasaan ang Iglesia sa Roma ngayon? So ngayon, itong Iglesia ng Roma, sabi mo wala na po yun yan. Teka muna. Sabi niyo po, wala na po yung Iglesia ng Roma po ngayon. Kailan po ito nawala? Kailan po ito nawala, itong Iglesia ng Roma? Yung Iglesia hindi nawala. Nandyan po. Saan po yung Iglesia ngayon? Saan po yung Iglesia ngayon? Wala sa mundo. Wala sa mundo? Wala sa mundo. Diba ang Iglesia, yun ang Iglesia na nasa langit na. Ang turo na nasa mundo pa. Nag-compile pa ng Diyos. So, ibabahagi ang kanyang aklat sa atin. Binabasa natin ngayon. So, di po ba pag sinasabing Iglesia, it is a convocation or society of people called out by God? Totoo po ba ito? Sino nagsabi? Definition po yun ng the word church. Sino nag-define? Ang Diyos ba nag-define? Hindi. Tao na yung nag-define kasi even yung Biblia, tao na yung sulat eh. Ang Iglesia, konteksto, sabi, anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, tinatawag ng Diyos, yun ang Iglesia, yun po ang church. Teka muna. Naiipit ka na eh. Teka muna. Pupunta ka na sa tao, hindi ka sa Diyos. Sige. Ibigay mo nga yung definition. Paminasa. Listen muna. Teka muna. Hindi ka na nakikinig eh. Teka muna. So ngayon. Ibigay mo nga yung definition na ibinigay ng Panginoong Diyos concerning sa Iglesia. Ano? Ibigay mo nga yung definition na ibinigay ng Panginoong Diyos concerning sa word na Iglesia. Iglesia is tinatawag ng Diyos. Babasahin mo sa Ecclesiastes, from the Greek word Ecclesia. Yung sinasabing from the Greek word Ecclesia, sino may sabi yan? Tao ang Diyos? Ang Diyos, sinusulat ng tao, apostol. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng Panginoong Diyos, Iglesia? Sino ba nagturo sa mga apostol? Yan mo ako ng talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na binanggit ng Panginoong Diyos. Ika muna, binanggit ng Panginoong Diyos na Iglesia. Sige nga po, anong talata? Ibigay mo yung talata na binanggit ng Panginoong Diyos. Ang at Iglesia? Binigyan ng definition. Oh yes, yung word na Iglesia pagkatapos binigyan ng definition. Sige. Anong talata? Hindi. Sa tao lang yan eh. From the Greek word, sa tao lang, etymology yan eh. Mga apostol sa tao, yung word etymology. Sino nag-invento ng word etymology? Tika muna. Oy! Yung word na etymology, sino po nagsalita po niyan? Tao ang Diyos. Sinusulat sa mga apostol. Hindi galing sa tao. Sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng Panginoong Diyos na mayroong etymology. Ano? Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na ang mga apostol gumamit ng etymology? Oy, nawala yung yung audio. Nawala yung audio mo. Nawala. Etymology? Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na gumamit ang mga apostol ng etymolohiya pagkatapos sabi nila na ito yung ibig sabihin ng church? Sige po. Anong talata sa Biblia? Kasi ayaw mong maniwala sa tao eh. Ayaw mong maniwala sa tao eh. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na ang mga apostol at ang Diyos nagbigay? Teka muna. Hindi ka nakikinig eh. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo? Anong talata sa Biblia, kapitulo at tinatawag na bersikulo na ang Diyos at ang mga apostol gumamit ng meaning concerning about the church? Ng meaning? Ang Diyos ang sinabi. Yung natawag sa legal, purposivism. Sa buong aklat, ang buong aklat na tanggap natin ngayon. I-interpret mo, ipaliwanag mo sa buong aklat. Hindi mo isang apostol. No. Anong talata?
naisitabulo. Ha? Ang gusto mo lang, ang hindi mababasa. Anong talata yun? Tanungan ko. Ay, no. Anong talata yun? Ikaw, Ibigay mo ikaw, talata kasi ayaw mong maniwala eh. Ayaw mong maniwala sa tao eh. Limited ang faith natin. Paniwalaan natin sa Diyos. Tika muna. Ikaw sa tanong mo. Akala ko ang biblical at sagot yan. Ikaw tatanong ka. Pilosopi ka sa saan mababasa na ang itimong hindi babasahin mo? Tika muna. Bigyan mo nga ako ng talata muna. Hindi mo rin Bigyan mo masagot ako ng yan. talata. Hindi. Sasagutin kita mamaya. Hindi mo rin Bigyan mo muna ako ng talata. Kailangan na hindi etymology, hindi mo mababasa. Ang demonyo at ang Kristo nagsalita, nag-usap, nakikinig yung demonyo eh. Pero kayo hindi kayo nakikinig eh. Pati Diyos nakikinig sa atin dalawa. Hindi ka nakikinig eh. Espiritu mo, pati Hindi espiritu ka mo. nakikinig eh. Okay. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na ang mga apostol gumamit ng etymology? Ngayon, mayroon, kasi nag-aaral ka ng Biblia, may sagot ka ba? Talata May muna. sagot ba? Wala ka rin. Meron ka bang talata o wala? Ikaw ba, mayroon talata na? Ang Meron ka bang talata o wala? Tika muna. Meron ka bang talata o wala? Na hindi sumusulat ang mga, hindi gumagamit ang mga Sagot apostol. muna. May talata ka rin ba? Ang gusto mo, Sagot muna. Sagot muna. sa aklat. Ang pinasalitit ng Diyos ang kanyang aklat, hindi Tika muna. Tika muna. Aklat ang Diyos ay pasalitit. So, ibig sabihin, ang Diyos ang magtuturo sa sabihin, sa kaniliban. Sino ang magturo so ibig sabihin, Sino ang magturo sa kaniliban ng Diyos? tika muna. So, ibig sabihin, wala kang talatang mabigay. Sino? Alam mo ang iglesia, hindi mo alam. Ibig sabihin, wala kang talatang mabigay. Sino ang magturo sa iglesia? Tanong ko, sino ang magturo sa iglesia? So, wala kang talatang mabigay sa akin ngayon. O sa tanong mo, wala unbiblical Walang talata. So, kapag walang talata sa Biblia, so ibig sabihin, sinungaling po kayo. Hindi etymology. Wala ka rin So, talata ibig na sabihin, sinasabi ng Diyos. Wala ka rin talata na sinasabi ng Diyos. ibig sabihin, sinungaling po kayo. So, sinungaling po kayo. Philosophical ka lang. So, ibig sabihin, sinungaling po kayo. Tingnan mo na. Ang philosophy, gospel tayo. Ang turo ng Diyos, gospel, hindi catechism. Saan mo mabasa sa talata? Gospel. Mabasa ko na catechism ang turo ng Diyos. Hindi Gospel yung catechism. tinatawag na katuruan. Pero yung sinabi mo kanina, from the Greek word ecclesia. Oh, So, ano yun? Ano yun? Biblical po ba yun or philosophical? Yung. Hindi yung philosophical definition nun eh. Definition. Sino nagbigay? Ang tao ang Diyos? Ikaw ay Pilipino, ita-English, kung naintindihan mo English at sa Pilipino, ita-translate mo. From Greek Ecclesiastes. Sino ang nagbigay? Ano ang Ecclesiastes sa'yo sa English? Sa English tayo, kung naintindihan natin. Sino ang nagbigay? Sino ang nagbigay? Hindi ka naman nakikinig eh. Yun din ang itatanong mo. Nakikinig eh. Hindi ka muna. Makinig ka muna. Hindi ka na nakikinig eh. Tika muna. Hindi ka nakikinig eh. Simple lang yung tanong ko sa inyo eh. Simple lang yung tanong ko po sa inyo eh. Tika muna. Ayan. Andyan ka na naman. Yung sinasabi mo kanina, huwag paniwalaan kapag hindi nakasulat. Hindi ka po nakapagbigay ng nakasulat sa Biblia yung sa mga sagot mo. So ngayon, sinasabi mo ngayon kanina na ito from yung sinasabing church from the Greek word ecclesia. Ikaw yung nagbigay ng tinatawag na etymology. Hinahanapan kita ngayon ng tinatawag na talata. Anong talata po ba yan sa Biblia para paniwalaan natin? Kasi hindi ka naniniwala sa definition ng tao eh. Sabi ko kasi, tanong mo, sasagutin ko. Unbiblical ang tanong mo, walang sagot na biblical. So ibig sabihin, ibig sabihin pala, naniniwala ka pala sa mga bagay na unbiblical kasi yan yung sinagot mo kanina eh. Biblical ka, kasi ang Diyos gusto biblical ngayon, sa English biblical. Teka muna. Sumasagot ka kanina ng unbiblical yun eh. Diba? Sabi mo kanina, pag sinasabing ecclesia, unbiblical yan. Yan yung sagot mo sa akin kanina eh. Hinahanapan ka na nga ng talata sa Biblia, wala kang maibigay. So, ibig sabihin pala ngayon, sumasagot ka pala ng mga bagay na unbiblical. Tama po ba? Ang church, biblical. Sinasabi ko na, hindi unbiblical. Biblical ang church. Yung etymology ng church, yung etymology ng church, Mr. Bandi Cristo. Yung etymology ng church, labas-pasok po yung argumento ninyo eh. Labas-pasok po yung argumento po ninyo. Wag kang labas-pasok. Tindigan mo yung tindigan mo yung argumento mo, Mr. Bandi Cristo, tindigan mo yung argumento mo. So ngayon, sabi mo, dapat magsaliksik ka doon sa mga nakasulat. Sino may sabi sa inyo na yung word nakasulat composed of Old and New Testament po yan? May utak ka ba? Sinusulat mga apostol, mga propeta. Ano libo mo basahin?
Wag kang maniwala sa utak ko kasi hindi ka naniniwala sa tao eh. Ang tanong ko simple, sinong may sabi sa inyo na yung aklat ng Panginoon na sinabi diyan sa book of Prophet Isaiah, refer yan sa Old and New Testament? Hindi. Ang sabi mo, hindi ko naniniwala sa tao. Teka muna, hindi ako nagsabi niyan, ikaw yung nagsabi na hindi kayo, di ba sabi mo wag kang maniwala sa tao? Kaya nga hindi ka naniniwala ng magisterium eh. Sa tao. Basta sa Diyos ang Okay, sige. Ngayon. Teka muna. Para magkakaintindihan po tayo, para tayong palengke rito eh. Okay, para tayong palengke rito eh. Teka muna. Ito muna. Sa Isaiah chapter 34, teka muna. Kaya nga, religious matters po yung pinag-uusapan natin dito eh. Religious matters po yung pinag-uusapan natin dito. So, ibig sabihin yan, yung mga bagay na tinatakil natin, religious matters. Okay, ngayon, yung sa Isaiah chapter 34 verse 16, sinasabi mo na aklat ng Panginoon. Sinong may sabi sa inyo na yung aklat ng Panginoon na nakasulat sa 34:16 ng Isaiah, refer yan sa Old and New Testament? Hindi ako nagsabi na aklat ng Panginoon. Ang Diyos ang nagsasabi. Hindi. Yung sinabi ba, sinabi na kinote mo, kaya nga nagbanggit mo ako ng talata eh, Isaiah chapter 34 verse 16 eh. Di ba? Ngayon, sinabi mo, Isaiah chapter 34 verse 16, refer yan doon sa tinatawag na Old and New Testament kasi hindi ka naniniwala sa Biblia eh. Hindi ka naniniwala ng word na Biblia. So ngayon, siyempre tanong ko, ito tanong ko, sinong may sabi sa inyo na yung Isaiah chapter 34 verse 16 refer yan sa Old and New Testament that compose yung New Testament 27 books and yung Old Testament pinaniwalaan ninyo 39 books. Sinong may sabi yan sa inyo? Okay. Sagot ako, wag mo ko i-mute ha. Kasi hinayaan kita magsalita kasi may control ka sa sa microphone. Marami ako sila. Teka muna. Sumagot ka na lang po ng diretso. Bakit po kasi minumute po kita? Bakit po kasi hindi ka nakikinig eh? Para tayong palengke. Nagsasapawan tayo eh. So kaya nga po, diretso na pong sagot. Sino pong may sabi po sa inyo na yung Isaiah chapter 34 verse 16, refer yan sa New Testament na 27 books at sa Old Testament na 39 books? Sige po. Ang Diyos nagsasabi. Okay. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng Panginoong Diyos na yung tinatawag na aklat ng Panginoon composed of 66 books? Yun ang na-compile. Ang Diyos ang magsasabi naman na yun ang na-compile. Bibilangin lang natin ngayon. Hindi kayo ang mag-add. Teka muna. Ang Diyos ang nakakaalam. Ako ano ang ipunin. Ang una kong kalaban nun sa aklat nyo na mayroong apocryphal, si St. Jerome sa Britannica Encyclopedia. Kaya unang kong kalaban yun, na in-insert nyo. Kailan sino nag-insert mga Katoliko? Hindi ka naman nakikinig eh. Teka muna. Hindi ka naman nakikinig eh. Kailan po sinabi ng Panginoong Diyos na i-compile po ninyo ang Biblia? Ang Diyos ang sasabi. Di ba sabi mo kanina, Diyos sabi? Di ba sabi mo kanina? Yung nag-ipon ang Diyos. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng Panginoong Diyos na i-compile ninyo ang Biblia? Hindi siya nga nag-ipon. Ginagamit lang niya ang tao, ginabayan ang kanyang espiritu. Hindi yung church tradition, hindi yung katekismo katoliko. Latin, inyo. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na ang Panginoong Diyos ang nag-utos sa mga tao na i-compile ang Biblia? Basahin mo nga. Matagal ang babasa ka kasi sa Isaiah 34:16 sa Douay-Rheims Catholic Version. Ikaw muna, walang compilation dyan na nangyari. Ikaw muna, wag mo kaming linlangin dito. Isaiah chapter 34 verse 16, wala pang New Testament at that time eh. Wala pa eh. So, ibig sabihin po niya, nanlilinlang ka. Talata, simple lang yung tinatanong ko sa inyo. Anong talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo na sinabi ng Panginoong Diyos na i-compile ninyo ang Biblia? Okay, sabi mo na, hindi pa na wala pang New Testament, may aklat. Propesya yon, future ngayon. Makarating balang suriin nyo sa aklat ng Panginoon. Teka muna, anong propesya? Suriin nyo sa aklat ng Panginoon? Sinabi ni Propeta Isaiah, sinong sinabihan po niya? Teka muna, sinabihan po niya yung mga Hudyo at the time eh. Suriin ninyo sa aklat ng Panginoon. So ibig sabihin, existido na yung aklat na yun. Tama po ba? Tama yun. Sabi sa mga Hudyo. So kung existido na po yung aklat na yun,
So kung existido na po yung aklat na yon, so ibig sabihin nagsisinungaling po kayo, that refer po yan doon sa Old and New Testament. Sino nagsabi na isisido na sa panahon ni Isaiah ang aklat na yun? Ikaw? Suriin nga, di Sino ba? nagsabi? Hindi Tingnan mo na, nakita tingnan mo ko. na. Suriin nga, di ba? Present tense po yan eh. Sige, sige, titingnan natin ha. Babasahin natin ha. Babasahin natin. 34:16. Ay, itong taong ito. Huwag mo kaming linlangin rito. Huwag mo kaming ipasok sa bulsa ninyo. 34:16. Okay. Tingnan ninyo ang aklat ng Panginoong, tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin. Nang sinabi na sa ni Propeta Isaías, tingnan ninyo ang aklat ng Panginoon at basahin, ibig pong sabihin, presente na ang mga aklat na ito sa panahon po niya. So ngayon, nagsisinungaling po kayo. Hindi ako nagsinungaling. Anong version niyan? Galing ba sa Hebreo yan? Sige, mag-Hebreo po tayo. Sige. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to the special Masons and all those recommended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito naman po ang inyo ang ating programa sa TV Apulia.Argumento na pinungunahan po ng Dalay Catholic Apologist International, Sir R.J. Seno. Samahan niyo po ako sa maikling oras, maikling panahon upang talakayin po natin ang mga bagay na may koneksyon po sa atin pong pananampalatayang Katolika. Live po tayo sa atin pong dalawang social media sites, ang atin pong RJ Horolan Seno II TV Apulia.Argumento page and sa ating Kuya Apologista TV channel nato. Sa hindi pa po nakapag follow sa ating pong mga page, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolan Seno II TV Apulia.Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating pong mga channels, hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Seno II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And magpapasalamat po muna po ako sa mga kapatid po natin mga Katoliko na always po tumutulong at sumusuporta sa programa po natin sa pamamagitan po nila Sir Noli Medallian family, Sir and Mrs. Ronaldez Callar in family, Sir Romeo Inodian family, Sir Robert Avilan family, Sir Michael Roger Uy, Sir Rene Keblat in family, Sir Dencio Sibilias and the family, Sir San Manilian family, Sir Tupig Galimit and family, Sir Jam Dandan and family, Ma'am Burden Laperan family, Sir Jonard Alian family, Sir Raymond Solis and family, Sir Jeremy Lana and the family, Sir Rain Ma'am Sheng Hernan and family, Mr. and Miss Ramona and family, Sir Jose Lang Salaman and family, Sir Jovel Asian family, Cap Jun Bungabong and family, Sir Jopet Sian Amorte and family, Sir Roel Siliaca and family, Sir Raimundo Bungcales and family, and also sa lahat po ng mga Katolikong tumutulong sa programa natin na hindi po napapabanggit sa mga pangalan po nila. Maraming salamat po. Dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, ito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo kasi itong programang ito, kayo po yung buhay po itong programang ito. Wala po kami magagawa po rito kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers. Diyan po sa mga screens, yung tumatakbong information, and pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, inagahan po natin mga sir yung ating live streaming po ngayon. Bakit po? Kasi meron po akong lakad mamaya after 6 So, yan po mga sir. So, wag po kayong magtaka bakit inagahan po natin. So, actually, yung program po natin is 6 p.m. talaga. Pero ngayon, meron po tayong lakad mamaya after 6 p.m. So, ayun. Umaga po tayo nag-umpisa mga sir. Okay, yon Sir Edgar Ragay, good evening sir. Sir Jeff Ergo.
Sir Rinel Limbaga, Sir Bay Ariola, Sir Lawrence Acwen, good evening po sa inyo mga sir. Sir Protestanting Loko-Loko, yes sir, good evening po. Sir Dodoy Ibib, good evening sir. Sir King Baez, yes, sir, good evening. Sir Ikaw Sana, good evening po. Sir Frederick Carmilotes, yes sir, good evening po. Yes po sir, pwede po ninyong isend po ninyo yung ano. Okay, yung tanong po ninyo. Sir Ikaw Sana, good evening po sa inyo. Sir Protestanting Loko-Loko, bagong haircut. Ay opo, kasi parang tumatanda po tayo sa haircut po natin last eh. So yun, nagpa-haircut po tayo ngayon. Sir Frederick Carmilotes, ang Book of Truth, approved ba na sa atong simbahan na sir? Actually, meron pong mga ipinalabas na parang information yung CBCP na hindi po yan approved. And actually, hindi ko rin po yan nabasa eh. Yung aklat na yan sir. And, kung mabasa ko po yan, possible, may maibigay po natin yung reason bakit po hindi po yan approved ng simbahang Katolika. Okay, parang hinihingal po tayo. Ma'am Prince Sangrado and Sir Ruel, and Sangrado family, good evening po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Okay, so ngayon, hindi lang po tayo magtatagal, mamaya po sir. Short lang po yung program po natin ngayon mga sir at saka mga ma'am. Okay, so ang topic po natin, inaangkin daw po natin always ang lahat ng mga reliyosong katotohanan. Eh bakit po sila? Siyempre, inaangkin din po nila na sila po kiniklaim din po nila na meron din po silang katotohanan po sa kanilang mga sekta. Eh ngayon, sa mga Katoliko, ay atin na po yung Biblia, atin na po yung Iglesia, atin na po yung tamang interpretation, atin na po lahat. Sabi nila, grabe naman kayo, inaangkin nyo na lahat, wala na kami. So yan po yung parang sentimento po ng ating mga kaibigang sumulpot lang po ng after 16th century. So yan po yung sasagutin po natin ngayon mga sir, mga ma'am. Ma'am Annalisa Uso, good evening po. Okay, sasagutin po natin mga sir, mga ma'am. Okay, number 1. Sa banal na kasulatan, iisa lang po yung katotohanan. St. John chapter 14 verse 6, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At sabi ng Panginoon, walang makakapunta sa aking amba kung hindi sa pamamagitan ko. Ibig sabihin, yung truth, exclusive lang po ito sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga katotohanan na nasa libutan pong ito, hindi po yan ipapahintulot, mapapa sa atin kung hindi po ipapahintulot ng may-ari po nito na ating Panginoong Jesucristo. Eh bakit po? Kasi iisa lang po yung katotohanan. Hindi po marami, hindi po sinabi ng Panginoong Jesucristo na I am the way, the truth, and also they are. Meron din po silang truth. Hindi. Ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. At ang Kristo na siyang katotohanan, ayon sa St. John chapter 14, verse 6, meron po siyang iglesia. Na sinabi ni St. Paul na siyang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So, itong ulo na ating Panginoong Jesucristo, meron po siyang katawan at yung katawan po niya, yan po yung bride po niya, and at the same time, yan po yung tinatawag na iglesia po niya. So ngayon, itong iglesia po niya na kanyang katawan, sabi ni St. Paul again, 1 Timothy chapter 3, verse 15, ito po yung pillar and foundation of truth. Ito po yung haligi at saligan ng katotohanan. Hindi po sinabi ni San Pablo na, itong iglesyang ito, haligi at saligan ng katotohanan, and also, yung mga sekta-sekta, ay meron din po silang katotohanan. Biblically speaking, there is only one truth. Kaya nga po sabi ni San Pablo again, Ephesians chapter 4 verse 4, meron tayong iisang Panginoon, iisang pananampalataya. So hindi po maraming pananampalataya. Iisang pananampalataya lang po. Bakit po? Kasi meron lang pong iisang iglesia. Kung meron pong iisang iglesia, meron pong iisang tagapagtatagpo nito. At ang tagapagtatagpo nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. So yan po mga sir. So kaya nga, hindi po pwede na sasabihin natin na, sige, dahil nagtuturo kayo ng katotohanan, meron na kayong katotohanan. Hindi. Lahat ng mga katotohanan na itinuturo po ninyo, galing po yan sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Lahat ng mga kabutbutan na itinuturo po ninyo, yan po yung mga imbento po ninyo. Ano po yung mga katotohanan itinuro po ninyo na galing sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. For example, itong Biblia na sinulat ng salita ng Panginoong Diyos, pinaniniwalaan niya ninyo, di ba? That the Bible is the written word of God.
Lahat ng mga protestante, lahat ng mga sulpot naniniwala na ang Biblia ay sinulat ng salita ng Panginoong Diyos. Saan po ba yan galing? Ang dami-dami na po pumapasok dito sa program po natin, pero at yan po yung itinatanong po natin sa kanila, hindi po sila makapagbigay ng tamang sagot. Sino ba nagsabi sa inyo that the Bible is the written word of God? Ang dami-dami na po mga talatang binabanggit po nila. Isaiah chapter 34 verse 16, ano pa, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang dami-dami na mga talata, pero wala na pong mabasa. Wala naman pong mabasa that the Bible is the written word of God. Wala naman po eh. So ang tanong po dyan, sino po yung nagturo po sa inyo kung hindi po ang Iglesia Katolika? Sino po yung nagturo sa inyo na yung tinatawag na Biblia ay sinulat ng salita ng Panginoong Diyos? So yan po yung sinasabi ko po, yung mga bagay na katotohanan na yan, na itinuturo po ninyo, yon, kinopya lang po ninyo sa katuruan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. So kaya nga po, mga sir, mga ma'am, kung may, again ha, kung may katotohanan man po silang itinuturo, hindi po yan galing sa kanila mismo. Kung hindi, galing po yan sa iglesyang katawan ni Kristo, pagkatapos itong iglesia po ito is the pillar and foundation of truth. Yan po mga sir. Continue po natin. Magbabasa po muna po ako ng mga comments. Dami-dami na po kasi. Ma'am Annalisa Uso. Ay, Sir Remil Iyala, si Sir, good afternoon. Kana mag-apil-apil nga walay labot, nature gyud na sa mga siktang sulpot, kinaiya na gyud na nila nga pagpangilad, bisan tulok sa Bible, wala gyud katampo. Grabe. Real talk yun, Sir. Sir Ramil. Ma'am Annalisa Uso, good evening. Sir Apolinar Tangkay from Comalarang, Zamboanga del Sur. Good afternoon po, sir. Sir Ernie Galvez from Tukuran, na Zamboanga del Sur. Good afternoon po. Sir Jardy Tabasa, yes sir. Good afternoon. Sir Ray Felisan, good evening. Good afternoon po sa inyo. Actually, good evening kasi dapat evening program po tayo ngayon. Ang gusto ng mga sulpot, may ka-share sa truth daw, kaya nga po yung problema. Yan po yung mga opinion po nila. Yan po yung chismis po nila. Pero ang Biblia, iisa lang po yung may hawak na katotohanan. Wala na pong iba. Sir Jason Sanico, yes sir, from Dapitan City, good evening, good afternoon. Sir Simon Siona, Ma'am Annabel Brigoli from Manolo Portich, Bukidnon. Sir Nico Idada, sir, kita-kita tawag sir ha, makababa kung mapuhon. Sir Ongkay Hora, good evening, good afternoon sir. Sir Will Tixon from Carmen, Davao del Norte, good afternoon. Sir Dean Borongan, yes po, good afternoon. Pero hindi lahat ng mga sulpot nagkakaisa. Yes po, totoo po yan. Bakit po kasi cherry picking yung ginagawa po nila sa Protestante loko-loko eh. Sir Carlos Ortillano, yes po, good afternoon po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Sulod diri kay di sab ka magsilbi. Sir De Bards, good evening po. Sir Erwin Amante, yes po, good afternoon sir. Sir Idol Community, good afternoon. Sir EJ Bacleon, good afternoon po sir. At lahat ng sulpot, Bible alone, walang Eucharist, kaya nga po sir, Protestant ng loko-loko. Yan po. Okay, so number 1 po yun. Yung katotohanan na itinuro po nila na hindi po sa kanila. Yun. Ano po yung mga kabutbutan o kasinungalingan na itinuturo po nila na hindi po itinuro ng ating Panginoong Jesucristo, pagkatapos kiniklaim po nila na katuruan daw po ng Panginoong Jesucristo. Ano po yung katuruan na yun? Yung Bible alone. Yung Bible alone, hindi po itinuro ng Panginoong Jesucristo eh. Yung Sola Scriptura, hindi po yan turo ng ating Panginoong Jesucristo. Saan po ba galing yung katuruan na yan? Galing po yan kay Martin Luther. So kaya nga kung may pupunta po sa mga bahay-bahay po nito magtuturo about Sola Scriptura, huwag niyo pong paniwalaan yan. Bakit kasi yung katuruan yan makaka-impyerno po yan sa kaluluwa po natin? Yan po mga sir, mga ma'am. So yan po ha. So yung katotohanan that the Bible is the written word of God, sa Iglesia Katolika po yan. At kinopya po ng mga sulpot na ito. Yung hindi totoo, yung kasinungalingan itinuturo po nila pagkatapos ipinapahid po ng Panginoong Jesucristo o yung Bible alone. Wala po yan sa Biblia. Wala po yan sa Biblia. Ano pa? Ano pang katotohanan na itinuturo po nila? Yung sinasabi po nila, kami yung iglesia itinatag ni Kristo. Totoo po yun ha, na merong iglesia itinatag si Kristo. Pero ang problema, yung hindi totoo is yung tinatawag na claim nila na sila daw po yun. Sino po yung iglesia itinatag ng Panginoong Jesucristo? Ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ay sabi na hindi. Kasi hindi mabasa yan eh. Wala naman po mga apostol. Kahit na Panginoong Jesucristo nagtuturo na kapag hindi mabasa, huwag paniwalaan. Wala po yan sa Biblia. Wala po yan sa Biblia. So, inaangkin po nila yung St. Matthew chapter 16 verse 18 at saka yung community, yung first
century Christian na community, inaangkin po nila na may connection daw po sa doon. Pero ang problema, hindi po sila makapagtukoy kung sino po yung mga kasamahan po nila sa 1st and 2nd and 3rd century. Wala po eh. Kabutbutan yan eh. And ang katotohanan at the same time nagdadala ng kabutbutan yung pagpaparehistro ng kanilang tinatawag na ng kanilang mga sarili po nilang mga founders. Katotohanan po yan pagkatapos yung kabutbutan kasi ipinapaangkin po. Ipinapaangkin po nila sa Panginoong Jesucristo yung sektang inaaniban po nila. For example, si Manalo, sabi niya, itong iglesyang itinatag ko ay galing ito kay galing ito kay Kristo. Hindi po. Ang origin po niya si Manalo. Itong kay Soriano, sabi niya, kami kaanib lang sa iglesyang tatag ng Panginoong Jesucristo. Sino tumanggap sa inyo ng totoong kaanib talaga? O totoong may connection doon sa Panginoong Jesucristo? Wala! Sabi na, sa Biblia. Saan ka ba makakabasa sa Biblia? Nasa pamamagitan ng Biblia ay meron ka ng connection sa Panginoong Diyos. Wala eh. Wala po mga sir. Itong sa Badiha, itong Seventh-day Adventist, sabi lang kasi sinusunod namin yung sinusunod namin yung utos. Sino yung implementor ng utos? Merong konstitusyon, merong tinatawag na aklat. Pero ang question po dyan, sino po yung nag-implement ng batas na yan at para sasabihin natin na yung pagsunod ninyo sa batas ay tama? Wala po eh. Puro lang claim ng claim, pero wala naman po maibigay na patunay na meron po silang connection doon sa kiniklaim po nila. At yan po yung kabutbutan na yan. So kaya nga, hindi po pwedeng sasabihin natin na ang Iglesia Katolika totoo, pagkatapos sila totoo din. Hindi, iisa lang po yung katotohanan. Sa biblical point of view, dalawa lang po yun nandyan. Katotohanan at kabakakan. Katotohanan at kasinungalingan. So ang Kristo nasa katotohanan, ang kabakakan, ito sa demonyo. So lahat ng mga sektang labas sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ang nasa likod po niyan ang demonyo. Tingnan nyo, di ba? Hindi rin po sa nagkakaintindihan sa mga katuruan din po nila. Pareho po silang sola escritura, pero hindi po sa nagkakaintindihan sa mga turo po nila. Yung mga founders po nila, hindi rin po nagkakaintindihan, nag-aaway pa. Kung walang Katoliko, nagdedebate po sila kung walang Katoliko. Pero pag may Katoliko, magtutulong-tulong yan sila para atakihin po nila yung Iglesia Katolika. Yan po. Nalang itong mga sulpot na ito. Napadayan dyan, sir, aron makamata ang kaya nga po, Ma'am Annabelle. Sir Egan na Pizon, yes po sir, mayang hapon. Asa naman si Baka Clarice, iyang kahagit. Actually, meron na po silang schedule ni Father Darwin. So, antayin lang po natin, Sir Egan. And sana, kabayan ng Panginoong Diyos si Father Darwin to defend our faith. Kasi, kinagat po niya yung pain ni Baka Clarice. Okay, Sir Bernard Goada. Yes, sir. Good afternoon. Naana po yung bagong sekta karon Sir RJ nga gitukod ni Ephraim Balumbao. Name kay EBB Iglesia. Mao ba? Yawa ba no? Ephraim Balumbao Iglesia yati. Tindahan man na sila, dili na sila simbahan dito na to na mahibaluan sa exchange ko mao kaya gani Sir Jason. 5 solas teaching are man-made doctrine. Mahilig silang mag-accuse sa Catholic ay man-made tradition, pero ang tunay na man-made tradition ay ang yes po sir, totoo po yan. Man-made, bakit po? Kasi yung nagtatatag at nagtuturo ng tradisyon na yan, hindi po galing sa Panginoong Jesucristo. Yung mga 5 solas, sola scriptura, sola fide, sola gratia, yung mga solas na yan, galing po yan kay Martin Luther. So yan pong sinusunod po nila. So yan po yung man-made tradition. Sir Giancarlo De Velos, good evening po sa inyo, sir. Kay Sir Gerald Sabala, yes sir, good evening. Si Ari Fuentes, grabe man iyang kalagot. Siyempre, kaliwat mas dragon, Sir Gerald. So, may lang suko, yun siya. Sir Norbert B.O. Montero, yes sir, good evening. Sabi ng sulpot sa CCC 857, ang apostle daw, ang magtukod sa RCC, hindi daw si Kristo. Paki-explain na Sir RJ, thanks po. Actually, ang CCC 857, syempre yung mga apostoles po kasi sila po yung binigyan ng otoridad ng Panginoong Jesucristo para mga siwa sa buo po niyang iglesia. And syempre sila po yung tinatawag na mga branch creator, kumbaga. Bakit po branch creator? Kasi iisa lang po yung founder, ang Panginoong Jesucristo. So, nang sinabi ng Panginoong Jesucristo, humayo kayo sa lahat ng mga bansa at gawin niyo silang aking mga alagad,
at bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. So ibig pong sabihin po niyan, binigyan po sila ng Panginoong Jesucristo to establish Christian communities sa mga lugar na mapupuntahan po nila. At syempre, in nature, so syempre sila po yung tinatawag na local establisher or local founder kung baga. Ibig pong sabihin, sila po yung nagtatag sa mga yan. Pero hindi po sila yung founder ng buong iglesia. Iisa lang po yung founder ng buong iglesia, ang Panginoong Jesucristo lang po, wala na pong iba. Okay, Sir Matt Fernandez. Yes, sir. Good afternoon po. Mga Sulpot Networking Company yan. Mayroon din silang marketing strategy, magbigay ng grocery sa mga inosenteng Katoliko pag ma-convert na nila. Sigurado na ang 10% habang buhay. Kaya nga po, Sir Matt. Sir Larry Gonzales, good evening po, sir. Ni Adres Tagom Sir RJ, bagong sekta ni Efraim Balumbao. ADB, mo ba sir? Nindot na kay nagtukod po siya iyang pundo, pero ang problema asa po niya kung mga matay na iyang membro, asa po niya dadon sa tagom. Okay, sir, sa St. Linus naaman sa RCC o sa St. 2 Timothy 2:41 and St. Clement sa Philippians chapter. Yes po sir, totoo po yan. Sir Rabitoon, Jersey Maker, yes sir, good afternoon. Mga sulpot bro, likha lang sila ng pagbabasa ng Biblia tapos sasabihin nila silang tunay. Tayo mga Katoliko, mali samantalang tayo ang responsable sa paglikha. Kaya nga po, Sir Biton Jersey Maker. Totoo po yun. Kaya nga po natatawa po tayo na sila po yung teacher na nagbabasa lang po sila kaysa gumawa ng aklat na binabasa po nila. So, ang nangyayari, ang mekaniko parang kinokorreksyonan po yung inventor. Di ba? Kaya bagan po yan, Sir Biton Jersey Maker. Sir Radin Borongan, yes sir, good afternoon. Sir, kung wala maapil ang malakya sa Biblia, maragwalay pastoy nga magtukod simbahan, sir. Wala man sila ipangilad sa mga tao. Ay, actually, kahit na po wala po yung Book of Prophet Malakay, pero sabi ng Panginoon Jesucristo, may mga antikristo talaga na maglipa na after po sa kanya. So, sa makatuwid, talagang mangyayari po yan. At yung mga antikristo na yan, noon ay isa palang ahas, ngayon drago na. Lumalaki po silang lumalaki. Okay, Sir John Durante, Sir RJ, unsaon man nato ni mga sulpot nga suko man jud sila sa claim, nga ang makapasaylo og sala ang pari pinaagi sa authority nga gihatag man unta ni Kristo mismo. Suko mga sulpot parihan ni Joban Baha Kulyamat. Hindi dapat koreksyonan po nilang Panginoong Jesucristo. Si Kristo po yung responsable nagbigay sa otoridad na yan. Sabi ng Panginoong Jesucristo, ang sino mang kasalanan pinapatawad niyo sa lupa, pinapatawad ito. Ang sino mang hindi ninyo pinapatawad, hindi rin ito pinapatawad. So kung galit po sila sa mga pari po natin yan, dapat i-question po nila ang Panginoong Jesucristo kasi siya po nagbigay po ng kapangyarihan na yan. Sino naman po yung patatawarin po nila kung wala pong mangungumpisal? Sir Hinaro Salon, yes sir, good afternoon. Sir, sa unang nagtrabaho pa ko sa Pierre, ang pastor sa SDA nag-withdraw sa iyang kargamento. Adlaw nga Sabado, kaila ko ato kay kana nga panahon sa SDA Elementary School. Amo ba, so nagbuhat day siya. So dapat susundin pa ng mga 70 Adventist yung batas ng Panginoong Diyos. Pag gagawa ka sa panahon dapat papatayin. Okay, kining issue sa ributo, sir, kay way katapusan. Ay, opo, kasi yan po yung paborito po nilang sumsuman Yan po yung paborito po nilang sumsuman para meron po silang madenggoy ng mga inosenteng Katoliko. So kaya nga tayo mga Katoliko, mga sir, dapat, ayun, hindi lang po ako, hindi lang po yung mga defensor Katoliko. Actually, lahat po tayo, meron po tayong responsibility to defend our faith. By virtue of our confirmation, so binigyan po tayo ng Panginoong Diyos ng responsibility na maging sundalo ng Iglesia Katolika. So dapat i-defend po natin yung faith natin. Sir Richard Bautistali at sa One of the Team, good afternoon po sir at sa buong team po natin. Good afternoon. Hindi po muna po nag-active po ngayon sir kasi ayun, nag-ano pa po ako dito pumaporma pa ako dito sir. Sir, nindot ang challenge ni Father Darwin sa mga pastor pamatud-an nila nga nasa connection sa mga apostol. Murag wala pa nagdawat sa maong hagit. Ang akong nahibalaan nga sa sect lang sila na ay connection kaya nga po Sir Roel. Actually, ngayon lang po may pari nang nagsasabi ng pero noon dinidiscuss na po yan noon Kaya nga po kung i-try po ninyong i-scan po yung mga videos po natin, meron pong pumasok na pastor dito at ang argumento po natin is yung succession po nila. Wala
Yun, mabubulunan po sila pag yan na po yung topic po natin. Okay, yan. Mo ba, Sir Richard? No problem po, sir. Sir Jeff Distresa, dili na mahuman gyud sir kay di man gyud na sila maminaw sa explanation. Siyempre yung problema nila, Sir Distresa, bakit po? Kasi meron po silang interest na umatake, meron po silang interest na magtanong, pero wala po silang interest na makinig sa sagot. Bakit po? Kasi normal po yan sa kanila eh. Bakit po normal? Kasi sabi ni San Pablo, yun, binulag po sila sa hari ng sanlibutan ito. Yan po. Agaw Aldrin, Horolan, good afternoon sa Gaw ug sa buong pamilya po ninyo. Okay, karon pa ko ka-online kay Drico, karon bukid sa Mati. Asa dapit sa Mati, bro, Gaw Aldrin? Mintag makahapit tag Davao. Okay, pero og kana mga protestante nga naay kaalam og naningwas ka matuoran magkatolik og gyud kay mosabot kaya nga po Sir Jeffrey. Okay, Sir Jason Sanico, manudlo po ang paang member nila og tubagon katawan patak sila daw mahibalo nya unsa ra gud daw ta may ampo rebulto pero sila adunay rebulto kang igwait. Actually Sir Jason is yung sasabihin po nila sila po yung merong kaya nga po di ba last meron po tayong content meron po tayong content dito na yung subject po natin is ang mga protestante sila lang yung merong kapangyarihan na makaintindi ng Biblia kahit isang sulpot wala pong pumasok. Bakit kasi ang dami-dami ko pong tanong Biblia. Hindi po ko lalabas ng Biblia. Sa Biblia lang po tayo. Sir John Del, yes po. Good afternoon po sa inyo at sa buong pamilya po niyo. Sir Memi Sumalinog from Silago, Southern Leyte. Good afternoon po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Actually, ngayon sana, meron po akong activity ngayon pero yun, umalis lang po tayo at nag-live lang po tayo ngayon para hindi po mabakante po yung ano po natin, yung araw po natin na dapat po tayo makapag-live. Tika po muna ha. Okay, ang dami-dami na po kasing nagme-message po sa akin dito Okay, yon. Sir John Divelos, sa lisod kayo sila pasabton kinaana sa ilang skeptic mindset. Kung open-minded lang siguro sila makatolik convert or virtue kaya nga po Sir John Carlo. Totoo po yan. Sir John Herman Credo, yes sir, good afternoon po sa inyo at sa buong pamilya po ninyo. Okay, so yan po mga sir. So kung sasabihin po nila na meron din po silang katotohanan, saan po galing? Kung sasabihin din po nila na galing sa Panginoong Jesucristo, paano po nila na-sure na galing po sa Panginoong Jesucristo yan? At sasabihin po nila, okay, mabasa ka na sa Biblia. Paano mo na-sure na tama yung interpretation mo sa nakasulat sa banal na kasulatan? Bakit po? Kasi ang karunungan ng Panginoong Diyos hindi po ibinigay sa individual Ang karunungan ng Panginoong Diyos ay ibinigay po niya doon sa kanyang iglesia. Ephesians chapter 3 verse 10, sa pamamagitan ng iglesia, ibinigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa iba't ibang paraan. Hindi po sa kanila. Bakit po? Kasi again, tatag po sila ng tao. Hindi po sa tatag ng Panginoong Jesucristo. Sir Marvin Tenyo, yes sir, good afternoon po. Sa'yo, yes po sir, kasi meron po akong activity after 6 p.m. po kasi sir And babiyahe po ako ngayon and mga siguro mga 5:45 so magtatapos po ako mga sir. Okay, Sir John Bilok Dayan, yes sir, good afternoon po sa Mr. Binel Casio. May hapon po sa imo. Okay, so yan po mga sir. So yung mga sinasabi po nila na inaangkin lang po natin, tayo po kasi kung mag-aangkin po tayo, meron po tayong tinatawag na pruweba. Sa kanila, nag-aangkin po sila, wala po silang tinatawag na pruweba. Mr. Binel Casio, Brad, ngano di ay mangurusta. Pinaka-number 1, because we are Christians. Cross is a symbol of Christianity. Then, syempre, Kristiyano po ako, Kristiyano po tayo, so kaya nga po magsa-sign of the cross po ako. Yung mga Muslim, yung mga pagano, hindi po sa nagsa-sign of the cross because they are not Christians. Number 2, yan po yung tinatawag na expression of a faith. Bakit po? Kasi pag magsa-sign of the cross ka, pinoprofess po natin yung ating katuruan at pananampalataya na iniligtas po tayo ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. At paraan po yan na sinusunod po natin yung sinabi ni San Pablo, Galatians chapter 6 verse 14, na wala po siyang ibang ipinagmamalaki maliban lamang po sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. So yan po yung mga isa sa mga meaning bakit po tayo nagsa-sign of the cross.
Okay, Sir Ray Felisan, nahitabo na dire sa amo sir na ay niabot nga born agoy among gipangutana unsay ilang connection sa mga apostoles. Ay yes po sir. And lalo na po kung equip po tayo sa kasaysayan ng Iglesia Katolika, talagang hindi po sila makaka step up kumbaga. Sir kining rosary nga back to back ang cross, sir unsa na sir actually parang design lang po yan Sir Frederick Carmilotes eh. And kung pwede, kung bibili po tayo is yung hindi po yung back to back kung hindi yung Latin cross talaga. Ito po, yung Latin cross talaga. Okay, maunang kita mga Katoliko ayaw mugsugot na kawaton atong kaluwasan. Unya ang mangawat grade grade 7. Oo, yun. Okay, sir, dili ka live possible sir. Hindi po ako makaka-live mamaya 9 PM. And tomorrow morning siguro possible maka-live po tayo ng 9 AM sa ating YouTube channel. Mag-live po tayo. Ma'am Christine Maagad from Valencia, Bohol. Yes, ma'am. Good afternoon po. Sir Jen Talaba, yes po. Good afternoon. Kumusta na Skibuloy din, sir? Daghan naman kaayong pulis. Kaya nga po, sir. Actually, ako, naniniwala po ako na dapat arestuhin talaga si Pastor Kibuloy. Bakit po? Kasi meron po siyang pananagutan sa batas eh. And sa korte na po yan eh. So ngayon, sa nakita po natin, parang binabahiran po nila yung Davao City ng tinatawag na marumi. Yan po yung hindi po hindi po realistic ba kumbaga. O tingnan niyo yung sa Mamasapano. Ilang sundalo yung ipinadala po nila doon. 'Di ba? Police 44. Yung sub 44 na namatay. Pero dito, iisang tao lang pagkatapos religious leaders pa, yun. Pinadalhan ng 2,000 o 3,000 kapulisman. Ay, ano ba 'yan? Grabe naman 'yan. So ibig sabihin parang pinipinturahan po nila ng masama yung yung marumi, yung Davao City. Actually, politika po yan eh. Okay, yan, Sir John Carlo de Velos, sa naagani ka ko yung friend, Protestant SDA, sir. Gibutahan sila sa history, nawala daw ang Church ni Cristo, o wala daw pangalan. Gispray na ko sa iya kung asa si nakalubong San Pedro, dito maunang pundok tinuod tinuod na simbahan ni Cristo. Si Pedro man gitaga si Yahweh, unya na awkward na mi, wala mo gini resulta sir. Di mo magtingog labi na ganang makuan na ma-corner na nimo di na namo tingog si mo after. Okay, kaning mga sulpot nga protestante Sir RJ mo ni mga antikristo. Yes sir. At yan po yung sinabi ng St. John Sir June. Yan po yung sinabi ni St. John. St. John chapter 1 John chapter 2 verse 18 to 19. Umalis po kasi sila sa atin ayon. Nagturo po siya ng mga bagay kontra sa pananampalatayang itinuro ng Panginoong Jesucristo. Sir Carlos Ortillano, sir, unsa nga Bible version ang maayong palito na Cebuano? Sa akin po sa ngayon, sir, is yung Kristohan ng Katilimban ng Biblia na gipagawa sa Clarisian. Ayun, nasa PBS. Gipagawa sa Clarisian. Okay, Sir RJ, unsa kalainan sa regular na cross, sa traditional cross? Actually, ang traditional cross po, Sir Erwin Amante, is yung Latin cross. Yan po yung traditional cross po natin. Ngayon, ang dami-dami na po mga forma na cross eh. And even ngayong Jerusalem cross, tinatanggap din po nila. Sir Yapo Cabanes, good afternoon, sir. Ask ko lang po, when God created Adam and Eve, mga anong edad na sila noon? May sinabi ba ang mga early fathers regarding sa age nila? Actually, biblically speaking, wala po, silent po yung even yung mga fathers po natin, wala po silang binanggit. Maliban lamang doon sa edad na namatay po, particularly si Adan. At mabasa po natin yung sa banal na kasulatan. Pero kung pag-create po sa kanila, hindi po natin alam yun, Sir Jeffery Go. Ang pinaka-importante, i-create po sila. Ginawa po sila ng Panginoong Diyos. Sir Freddy Gipaya, yes sir, good afternoon. Sir Carlos Ortiz, yes po sir, no problem. Sir Jesus Sanico, daghan kay namalhin sa layang sekta, pero balas Katoliko inig kamatay kay walay kalubngan. Sus, kamaayo ipalutaw. Sa Pasipicos yan. Mo lagi. Okay. So yan po mga sir ha. So hindi po tayo nag-aangkin sa lahat ng mga katotohanan mga sir, mga ma'am. Kung hindi, nagsasabi lang po tayo sa tinatawag na totoo. Saint Dominic Crucifix, bro, RJ, okay. Yes po sir, okay lang po yan. Kasi yan po yung parang pinipresent po dyan yung stand and pananampalataya or yung spirituality ni Saint Dominic o ni Santo Domingo. Meron nga tayong
Benedictine cross, meron din po. So okay lang po yun, walang problema. Okay, wala na yung musulod katong last ng kagabi na inisulod kagabi pero magin siya magdugay gud. Magkatawa na lang ko ba anang sa ilahang mga argumento. Kaya na sila ng letra por letra niya. Sila pangitag letra por letra di po sila kahatag. Okay, dili daw sila Katoliko pero ilang birth certificate kaya nakabutang mao lagi Sir Carlos. Nganong daghan na po na protestante ga-reject kay St. Ignatius po sir. Siya man tana ang pinakaduol sa mga apostoles. Bakit po? Kasi kung tatanggapin po nila St. Ignatius Bishop of Antioch, parang implied tinatanggap din po nila ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sir Ray Ramos Jr., good afternoon, Bro RJ. Ongoing ngayon ang banal na misa sa fiesta ni San Roque at Novena Mass sa fiesta ni San Agustin of Hippo. Good afternoon po sa inyo, sir. And patuloy lang po kayo, Sir Ray. Sir Ray, Ma'am Sheng, good afternoon, good afternoon. Yes po, sir. Sa iyo ko nag-live, kaya na ako'y lakaw pagka 6 p.m. 5:45 is mo biyahe na gani ko. Okay, yan po mga sir. And sa mga Katoliko na nandito, gusto po tumulong sa program po natin mga sir. Kasi until now, nangangailangan pa rin po kami sa tulong at suporta po ninyo. At kasi meron po akong parang sinusuportahan po ngayon na kasamahan po natin na meron pong mga activity. And yun, gusto ko po na suportahan po And yan lang po. And sa gusto pong tumulong, pwede po ninyong ipadalang tulong at suporta po sa pamamagitan po natin mga account numbers. Diyan po sa mga screens sa tumatakbong information. And pwede niyo po kaming i-message sa atin pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Sir Roy Salvacion, good afternoon, sir. Sir Jardis, sir, kung naaminteryo ang mga sulpot, mapuno, jud og sagbot. May bisita. Maugod Sir Jardi. Kini si Biblia basihan sa kamatuoran kini araman di ani diri tagom. Mao ba? Kisa ba gud na Sir Carlos? Wala ko kay mo ko kailana. Okay, no problem po Sir Ray. Sir Roel, at tingalaman ko sa hingsulod gabi sir nga Bible alon unya nabasa man sa history mao lagi Sir Roel. Sir Alan Laguna, good afternoon po sa inyo sir at sa inyo pong pamilya. Mga sir, hindi lang po muna po ako magtatagal ngayon mga sir ha. And huwag niyo po kalimutan i-like, share, follow ang ating mga page. RJ Roland Sandro Second TV, Pulia.Argumento, Kuya Apod TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa hindi pa nakapag-subscribe sa mga channels po natin, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sandro Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And sa mga katulong gusto tumulong, pwede po niyo ipadalang tulong at suporta po niyo sa pamamagitan po natin mga account numbers dyan po sa mga screens, yung tumatakbong information. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung pagpadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Okay, Sir Alan Laguna, yes sir, mayang hapon. Sir Rene Amdales, yes sir, mayang hapon sab. Ang San Pedro Kalungsod Edition Bible actually hindi ko po alam pero may naipadala po sa akin si Sir si Sir kasamaan po namin sa LCA. May napadala po sa akin na isa na copy pero parang limited edition lang po ito Okay, yun sino pa? Sir Wel Alaan, good afternoon. Mo na si Roy Tundag. Mao ba? Tunian ko nga ang SDN negosyo. Mao ba tagatagom ro dai na nindot kina may mga dito sa Katoliko di astagom. Okay, mao ba Sir Ray? Lagi oo. At least na mga dito sa astagom mo ni iyang tawag ining iyang dapat atakihon na Sir Jason na address is di kusog kaayo mo inom magkahubog. Sir Ariel Kiel, yes sir, good afternoon po sir. So mga sir, hindi lang po muna po ako magtatagal po mga sir ha. Kasi naka po ko sa appointment po ngayon Okay, so inumpisahan po natin ang programa pong ito sa pamamagitan po ng dasal. Tatapusin po natin ang programang ito sa pamamagitan rin po ng dasal. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all who do not have recourse to the spirits of the nations, and all those are commended to thee. Amen. Eternal rest grant to them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti.
Amen. Sa ngalan po na bang persa ng TV Palimpong-Turgumento na pinungunahan po ng Catholic Apologists International, sa makasamahan ko po sa LCA at sa lahat po ng mga Katolikong tumutulong, sumusuporta at nagsusubaybay po sa programa pong ito. Ito po yung lingkod at kapatid sa pananampalatayang Katolika, Sir R. Juseno. Pansamantala magpapaalam po sa magsasabing Ecclesiam Servire et Fidem Catholicam Defendere. Magandang gabi po siyang lahat. Ave Maria, Viva Cristo Rey.